Binisita namin ang lugar ng Matuginaw. Ngayon ay tutuklasin natin ang nakatagong rapid rock formation na makikita lang sa lugar ng Matuginaw, Western Samar. Bali galing ako sa lugar namin, bumiyahe muna ako ng mahigit 30 minutes para lang makarating sa Calbayog City, Samar. Pagkadating ko nga sa Calbayog City, Samar ay agad akong sinalubong ng mga kasama ko. Bali dinaan lang namin yung classmate ko para naman makasabay sa trip namin. Bali sinundo ko siya sa Santa Margarita sa Barangay Cagsumhe. Sa mga nagtatanong kung saang parte sa Matuginaw yung pupuntahan namin, dito lang naman sa Barangay Bagutan. Dito nakatago ang mahiwagang gem na tinatawag na Bagutan 2 Rapid Rock Formation. Bakit nga ba tinawag itong Matuginaw? Yun ang tutuklasin natin. Bago kayo makarating sa Matuginaw, dadaanan nyo muna ang iilang barangay dito para makapasok sa lugar ng Matuginaw. Ang bayan ng Matuginaw ay isang ikalimang klaseng bayan sa lalawigan ng Samar. Ayon sa census noong 2024 ay may populasyon na 7,708 at meron ito ang 1,545 na kabahayan. Ang bayan ng Matuginaw ay nahahati sa 20 barangay. Ito ang Angya, Baros, Barangay number 1, Kamunuan, Carolina, Diet, Del Rosario, Libertad, Ligaya, Mabuligon Poblasyon, Maduruto Poblasyon, Mahanod, Mahayag, Nagpapakaw, Rizal, Salvacion, San Isidro, Santa Cruz, Bagutan, Inubod, San Roque, Mabuhay. At doon tayo sa lugar ng Bagutan pupunta. Ang bayan ay matatagpuan sa Samar at binubuo ng ilang barangay na ang pangunahing kabuhayan ay pagsasaka. Bilang isang maliit at liblib na bayan, ang kasaysayan nito ay nakatali sa pag-unlad ng mga pamayanan sa loobang bahagi ng Samar. Saan nga ba makikita ang Matuginaw? Matatagpuan sa lalawigan ng Samar o sa bahagi ng Western Samar. Matuginaw was named as a municipal district of Gandara in the year of 1948 to 1960. Dahil sa batas, ang dating lumang probinsya ng Samar, kalaunan ay nag-convert ito sa municipality. Naging parte ito sa bagong establishmento sa probinsya ng Western Samar. Ngayon ay tinatawag na Samar. Pero noong pang 1965 yun ha. Dito ay binabaybay na namin ang rock formation na makikita lang sa Bagutan. Prinalo lang namin to ng kaibigan kong si Jamil at ito na nga ang dami nang sumama sa amin. Kataon lang tong pangyayari na to nung nag-live ako sa TikTok. Pagkasilip ko nga ay bigla siyang nag-join sa aking live at sinabi ko na mag-nature trip na kami. Sabi niya punta na tayo sa Bagutan at yun na nga, nagplano na agad kami para puntahan ang lugar na ito. Bali first time kong pumunta rito at first time ng dalawa kong kasama, tatlo kong kasama na yung classmate ko. Excited ako sa lugar kasi sabi nila is falls daw yung pupuntahan namin na may halong rock formation at may halong falls. Nagbiyahe lang naman kami ng mahigit 2 minuto mula sa tinitirhan nila Jamil hanggang rito. Hindi pa masyadong kaayusan yung daanan pero okay na rin. Bilang isang first timer ay nagulat ako sa daanan rito. Hindi pa pala komplikado, hindi pa maayos at medyo off-road pa yung daanan pero may ilang sementado na. Dito ay pupunta na kami sa rock formation na sinasabi ng kaibigan ko. Naglakad lang kami ng ilang minuto at natanaw na namin ang ilog na ito. Simbolo na malapit na kami sa lugar na pupuntahan namin. Nagulat ako at nag-standby na yung mga kasibigan namin sa unahan. Yung pala andi dito na at bumungad na sa amin ang napakagandang tanawin at napakagandang daluyan ng tubig. Pagkapasok ko nga rito ay napakagandang ilog at tanawin ang sumilip sa akin na tila nagsasabi na maligayang pagdating sa lugar namin. Hindi pa masyadong kilala ang lugar kaya bihira lang ang may pumupunta rito at dumadalaw rito sa lugar na ito. Kaya laking pasasalamat ko na dinala kami ng kaibigan namin dito. Isang karangalan na makarating sa lugar nyo na ibinahagi nyo sa akin kung gaano nga ba kaganda ang rock formation dito. Kaya pala siya tinawag na rapid, tingnan nyo naman yung itsura ng forma ng mga bato rito. Nagulat ako kasi akala ko dito na kami magtatampisaw ng mga kaibigan ko. Pagkatingin ko nga sa taas ando doon na agad sila sa dulo. No choice ako kundi sundin sila para makita ko rin daw ang napakagandang rock formation dito sa taas. Habang binabaybay nga namin to ritong lugar na ito napamangha ako at napasabi akong napakaganda ng kalikasan nila dito, alagang-alaga at halatang wala pang masyadong dumarayo rito sa lugar na ito. Paalalang kaibigan lang sa mga nagtatangkang pumunta rito, makipag-ugnayan kayo sa lokal rito para naman mapasyalan nyo rin ang lugar na ito. Walang entrance dito guys, feel free to come, feel free to visit here. Paalala lang sa mga gustong pumunta rito, mag-iingat kayo sa paglalakad nyo kasi may kadulasan ang mga bato rito. Pagkatapos nga namin kumain ay agad naman kami nagsitalunan para malasap namin ang lamig ng tubig sa lugar na ito. Napaka-risky ng kalagayan ng camera ko dito kasi sinet up ko siya sa mismong daluyan talaga ng tubig. Isa-isa na silang nagtalunan habang nilalasap namin ang malamig na tubig rito. Bilang isang lokal sa lugar na ito, sila muna ang pinauna ko
para to make sure na safe ang tatalunan namin dito. Habang tumatalon nga sila ay hawak-hawak ko yung camera habang nagvi-video sa kanila. Ni-enjoy lang namin yung moment habang naliligo kami rito kasi minsan lang naman kami dumaan o dumalaw sa lugar na ito. Kaya nilalasap namin ang bawat segundo. Dito ay tumalon ako at napasabi akong napakalamig ng tubig rito kasi ang sabi ng kaibigan ko hindi daw masyadong malamig. Nung pagkatalon ko nga ay doon ko naramdaman na sobrang lamig pala ng lugar na ito. Pagkatapos kong ang tumalon ay sumunod naman yung dalawa kong kasama. Sumunod yung isa. At sumunod yung classmate ko na akala ko ay tatalon, yung pala ay nagdadalawang isip kung tatalon ba siya o hindi. Hindi ko na siya pinilit na tumalon para naman sa ikabubuti niya. Namangha ako at napawaw ako sa mga rock formation dito. Maganda naman magtampisaw rito. Yun nga lang ay double ingat ka lang talaga dahil sa mga bato. Make sure na may tsinelas kayo kasi nga may mga sanga na matutulis at may mga batong matatalas. Dito habang binibidyohan ko nga si Jamil ay napawaw ako sa ginawa niya. Nagdive pa naman sa bukal na ito. Napakagandang pagmasdan ang tubig dito kasi nga bumubuhos siya sa bukal na ito. Pagkatapos nga namin doon ay lumipat naman kami dito sa pinuntahan namin sa baba. Kung makikita nyo nga sa previous video ko sa una-unahan ay dito kami dumaan para pumunta doon sa taas. Dito na namin napiling mag-stay at magtampisaw kasi nakakababa agad at nakakaakyat agad kami. Hindi tulad doon sa taas na kailangan mo munang tumalon sa taas para makalusong sa tubig. At pahirapan din ang pag-akyat doon. Kaya naisipan namin na dito na lang sa baba magtampisaw. Hindi ko sinasabing delikado doon. Ang akin lang, doon tayo sa safety tayo. Pwede naman kayo mag-take ng photo doon. Ang ganda ng background kasi mamamangha ka sa mga rock formation doon. Unlike dito, parang normal lang talaga na dumadalaw yung tubig. Dito tinatry namin magpadulas sa lugar na to. Ini-enjoy ang bawat segundo kasi alam ko matagal na naman ang panahon bago kami makabalik rito. Masaya lang isipin na may mga taong gustong samahan tayo sa mga trip natin sa buhay. Kung akala kong ako lang tutuklas sa lugar na to, malibang ka Jamil na taga rito. Yung akala kung ako lang talaga ang maglalakbay mag-isa papunta rito. Nagulat nga ako nung niyaya ko sila ay agad naman silang sumama. Iba talaga ang nagagawa pag may motor ka kasi nakakapunta ka na sa iba't ibang lugar. Yung tipong nakikita mo lang sa internet, ngayon ay binibisita mo na. Habang pinagmamasdan ko nga sila ay naalala ko tuloy baka naabala ko pa yung mga oras nila. Yung tipong mapapaisip ka na lang na sasama pa ba to sa susunod na kwento ko. Basta ang iniisip ko lang ay mag-enjoy at magtampisaw sa lugar na to. Sana sa pagdala ko sa inyo rito ay may maibahagi rin kayong kwento sa mga pamilya nyo. Ibahagi nyo yung karanasan nyo sa pagpunta rito, yung paglakad natin mula sa taas, pagbaba hanggang sa nadulas. Kasi ibang saya pag may naisishare kang kwento galing sa labas. Lalong mamamangha sila pag ganitong mga gala ang napupuntahan mo. Hindi gala sa bar, hindi gala sa inuman, kundi gala na kung saan kaya mo nang maglakbay ng mag-isa. Hindi para mamangha sila sa'yo, kundi ma-inspired sa ginagawa mo. So ikaw na nanonood, ano pang inaatupag mo? Bumangon ka na at mag-nature na para maiba naman ang life cycle. O siya, nakaka 8 minutes na tayo sa video natin. Sana maging masaya kayo kakapanood sa video ko. At sana huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow yung page natin for more adventure and nature. Hanggang dito lang muna mga kaibigan. Sa susunod nating gala, paalam!